Good news na naman mga kababayan, baka tumaas na naman yung kilay nitong mga dilawan at dilawang DDS. Makita niya, Mr. Maravilla. Sabi rito kasi sa balita ng Manila Times, Philippine remains top investments hub. O kita ninyo, ang ganda mga kababayan ng kalagayan ngayon ng ating bansa. Naging top investment hub na po tayo dito sa ating region. Galing sa ating mga kalapit bahay na mga bansa, neighboring countries. The Philippines remain the top investment hub in the region in spite of tough competition, sabi rito. From neighboring countries in the growing tension with China. So wala man po masyadong epekto yung sinasabing tension dito sa atin ng tension sa atin because of the Chinese aggression. Kaya yung mga pinapalitaw po na kwento ni Maudigs, hindi man po pinapansin ng mga kalapit bansa natin, pati ng mga potential investors, hindi man po yun pinapansin. Pati nga yung China, mga kababayan, sila pa rin ang number one investors dito sa ating bansa. So ito po yung sinabi ni Tereso Panga, the Director General po ng Philippine Economic Zone Authority or PEZA. So sabi niya, ang ating bansa, mga kababayan, remain competitive through the Regional Comprehensive Economic Partnership or ito pong RCEP. So sabi niya, currently we have companies in the economic zones that are already coming from the RCEP member countries. But we also have non-traditional sources of investments that are part of the RCEP, the likes of Australia, saka po yung New Zealand. Sabi po ni Tereso. Ay di po si Director Tereso ng PEZA, Tereso Panga, Director General ng Philippine Economic Zone Authority. Para maging familiar na rin po sa inyo. Kasi magaganda yung kanyang binabalita para sa ating mga mamamayang Filipino. Hindi tulad ng ginagawa sa SMNI ni Maudigs po. Fearmongering. What? So sabi niya, the country has been luring more investments because of its high labor productivity and the incentives it offers, tulad po ng value-added tax exemption on importation and VAT zero rating on local purchases of goods and services. So hindi na po yun pinapatungan ng value-added tax. Ito yung mga ibinigay na tax incentives para ma-attract natin yung mga investors po from neighboring countries. So sabi niya, I can say that there is a very stiff competition when it comes to attracting foreign direct investment because we are up against another ASEAN economies. They try to give all concessions from incentives to infrastructure development. Talagang dinidevelop nila yung kanilang mga bansa. Kaya tayo po, ito yung dahilan kung bakit gustong maipasa at gustong mapirmahan agad once makarating sa table ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung Maharlika Investment Bill. Para mga kababayan, may mapagkukunan po tayo na pondo para mabilis nating ma-implement yung mga kinakailangan infrastructure sa ating bansa. Kasi ganun yung ating mga neighboring countries. Massive yung kanilang implementation ng mga infrastructures. Yung mga magagandang kalsada, yung mga airports nila, develop masyado. Siyempre, yung supply ng kuryente.
Marami silang mga planta at mura, mga kababayan, yung electricity. So dapat makahabol po tayo, ganon. Pero sabi po ni Panga, the country's biggest selling point niya is our labor. Magagaling po yung mga workers na mga Filipino po. Kaya nga po, number 1 tayo sa buong mundo. Yung mga OFW talagang asset po. The high productivity of our labor. So sabi niya, the setting up of green lanes for strategic investments will also fast-track the processing of the documents na kailangan po ng mga investors. So this has been the selling point of PESA whenever we invite investors to locate in the economic zones, paliwanag ni Panga. So sabi niya, he believes the dispute in the West Philippine Sea niya between China and the Philippines will not affect investment growth since China is among the Philippines' top investors. Hindi man niya kasi maging yung mga Chinese kasama siya sa mga top investors natin dito sa ating bansa. Gaya yung sinasabi ni Mao Diggs na the presence of Edcasize anya baka maging mitsa ng gera. Paano gigirahin tayo ng China because of that na madadama yung kanilang mga investors dito? What? Diba? Gusto niya yung kanyang mga mamamayan, yung mga Chinese investors madamay sa gulo. Siyempre, hindi yun nangyayaan ng China. Nagkikinabang sila. Kaya lang, yun mga kababayan, yung line of propaganda siguro na gustong mangyari ng Chinese leadership. Ayun, yun naman yung sinasabi ni Mao Diggs. Diba? So sabi po ni Panga, our thinking niya is that if we are able to bridge Chinese investments coming to the Philippines to invest, somehow it will mitigate the tension going on at the geopolitical side. Yan po mga kababayan yung paliwanag niya. With our entry into RCEP niya, we are anticipating more investments, especially coming from China. Some of the big tickets of investments are coming from China. Tayo naman po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit dumikit sa Amerika, strategy lang po yon, mga kababayan, para hindi naman tayo inaapi rito. Di ba? At may mutual defense treaty tayo. Wala man tayong balak na makipaggira tulad ng sinasabi po ni Mao Diggs. This is only for our defense. So sabi rito sa balita, in 2022, last year lang po, China's investment pledges reached approximately 25 million US dollars or 1.43 billion pesos, making it the country's 9th biggest source of investments. Panga said he is inviting investors in the energy sector anya to locate in the country's economic zones and help bring down the cost of electricity, which is among the highest in Southeast Asia. So ito yung efforts ngayon ng ating administrasyon po mga kababayan para maging lalong attractive po. Kasi siyempre kung mahal yung kuryente, isa yon sa tinitingnan ng mga investors. So sabi niya rito, the number 1 concern of our locators is the cost of power. We're trying to address that by subscribing to the principle of distributed energy system, where we are able to invite investors to actually set up facilities dito sa ating mga economic zones. If we have embedded power in the eco zones, it will be able to provide energy for our locator companies. Paliwanag mga kababayan ni Panga. So right now, there are 20 eco-zones projects throughout the country waiting for presidential approval. He said he met recently with the Antique provincial officials who want to go into eco-zones. They want to replicate the Bali, Indonesia type of ecotourism. Ngayon, an American Taiwanese investor naman with solar dish technology wants to put up a renewable energy facility
Sa Soyo, Ilocos Sur naman po. So, naka-distribute all throughout the country po yung mga locators na mga investors sa iba-ibang mga sektor, mga kababayan. Another investor is interested in building a second barge terminal in Tansa, Cavite naman po para ma-decongest yung harbor doon po. So, yun ang mga magagandang balita po na dapat malaman ng ating mga mamamayan na talagang yung mga pagpapagal, the efforts ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay tuloy-tuloy na po na nagkakabunga para po sa kapakinabangan ng bawat mamamayang Pilipino. Di ba? Ito na talaga po ang bagong Pilipinas. Baka lang gusto ninyo po itong itry, mga kababayan. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum, sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.